Ngayon, dito naman tayo sa inyong kinaiinisan. Ayan, yes. Ayan, confidential funds. Kasi usapang confidential funds na tayo ngayon. Usapang daming sugal, usapang daming drug, daming bisyo sa Pilipinas. Lahat na masama nandito. Pati masasamang ugali nandito. Masasamang ugali ng mga komedyante, masasamang ugali ng mga pulis, senador, congressman. Nandito lahat. Pero ito, malaking issue ito. Kasi magsisimula na po silang, na-approve na po yung budget, which is a whopping 6 point something trillion again. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang budget lang natin nasa 3 trillion. Ngayon, panahon ni Bongbong back to back. From 4 trillion, naging 6 point something trillion, 2025, tapos puro blanco. Tapos ngayon, 2026, ganun din. Close to 7 trillion ang budget natin ngayon. Ano kaya ang aasahan natin? Pero according to, ano naman daw, yung mga nag-review initially noong budget, parang sa proposal ni Bongbong Marcos, tila mo parang bumaba yung mga confidential funds ng mga kawani ng gobyerno. Pero yung travel fund ni Bongbong tumaas. Mataas yung kanyang travel fund, oo. So noong 2025 actually, mas mataas din yung hiningi niyang travel expense. Pero bihira, konti lang din yung binyahe niya noong 2025. Pero laki ng travel expense, saan mo dinala yung pera? Ngayon din, meron din siyang malaking travel expense, billions din. At the same time, meron pa siyang confidential funds na billions din. Now, question is, saan napupunta yung confidential funds sa presidente? Hindi natin sinasabi na huwag siyang mag-confidential funds. Okay yung confidential funds sa presidente, basta nagagamit sa tama, tsaka dapat talaga nagagamit sa tama. Pero ang tanong, with all these confidential funds, marami ba tayong nahuling drug lord? With all these confidential funds, madami ba tayong nahuling mga NPA? Marami bang sumuko? Marami ba tayong tayo ang may pinakamatandang insurhensya sa buong mundo. Pinakamatanda ang NPA na kalaban ng gobyerno natin. Hanggang ngayon, hindi natin magapi-gapi. Bakit? Paano mo magagapi yung kalaban? Puta, nasa Congress yung iba. Kasi itong confidential funds na ito, hindi ito ginagamit sa mga tulaya, sa mga So wag natin hanapin dito yung proyekto ng gobyerno. Hanapin natin saan mo ba ginagamit ang confidential funds. Sa mga confidential na mga bagay-bagay. Ayan, anti-terrorism, anti-insurgency. Diyan mo gagamitin yan eh. Ngayon, hahanapin natin kung nasaan napupunta yung confidential funds ng mahal nating Pangulo. Bawal hanapin. Bawal. Anak ng tinapay, bakit bawal? Bakit kapag tayo, pag si Inday, hinahanapan? Pero bakit pag si Bongbong, bawal? Pakinggan natin itong balitang to. Dumipen sa Malacanang sa mga tumutuligsa sa confidential funds ng Office of the President sa 2026 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang masama basta't ginagamit ng tama ang pondo. Buwelta ito ni Castro sa payag ni dating BBM Undersecretary Shelo Magno na walang moral ascendancy si PBBM kay Vice President Sara Duterte kung patuloy siyang manghingi ng confidential funds. Aabot sa 4 point... Kasi ganito, si Bongbong Marcos, humihingi siya ng confidential funds. Papaano nililiquidate ng presidente yung confidential funds? Di natin alam. Napupunta ba yung confidential funds ng presidente natin sa tama? Hindi rin natin alam. Kasi magtitingin ka eh. Wala namang sumusukong NPA. May namatay pang sundalo eh dahil sa mga hayop na NPA na yan eh. Wala namang kumbaga masyadong maraming kriminal, high profile na mga kriminal na nahuli ngayon. Walang mga teroristang nahuhuli. So saan niya ginagamit yung kanyang confidential and intelligence fund? Di ba saan? Doon ka magtataka. Kaya nga, sabi ni Shelo Magno, hinahanap nyo yung confidential funds ni VP Sara. Hindi rin naman kayo nagpapakita kung saan nyo dinadala yung mga confidential funds ninyo. So ito ang isang dilawan, kine-question si Bongbong. Pero bakit si Claire Castro, si Inday Sara yung pinariringgan? Pakinggan nyo. 5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President sa panukalang 2026 national budget. Git ni Castro, hindi magiging questionable ang pondo kung tama ang pagre-report sa paggamit nito. Yun na nga, hindi magiging issue ang confidential funds kung tama ang paggamit. Ngayon nga, paano nyo i-assure sa Pilipino na tama yung paggamit? Gumagamit kasi yan si Bongbong. Gumagamit yan ng confidential funds. Kayo naman kung ano na naman sinasabi nyo, confidential funds. Papaano ginagamit ni Bongbong yung confidential funds niya? Yun ang tanong.
Kasi Claire Castro, pwede mong sabihin na tama yung ginagamit, yung paggamit, tama. Kung may review, pwede ba naming i-request na i-review yan? Di ba? Pwede ba kayong magkusa na sabihan ng COA na COA, mag-review kayo at maglabas kayo ng statement whether yung paggamit ba ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang confidential fund sapat, tama o mali? Kasi sa Office of the Vice President, nagpapalabas kayo ng mga certificate ng notice, ano yun, yung unqualified opinion. Di ba? O tapos, dito naman sa Office of the President, wala naman kayong ganyang nilalabas. So, pwede ba, Claire Castro, na bago mo sabihin na tama yung paggamit ni Bongbong, patunayan mo muna sa amin na tama yung paggamit ni Bongbong. Pwede bang isang press con mo, ilabas mo dyan, ito yung confidential funds napunta dito sa mga ganitong, napunta sa mga tao na to. Tingnan natin kung yung mga pangalan ng tao na yun nasa PSA. Tingnan natin kung yung mga tao na binigyan ni Pangulong Marcos ng kanyang pinaglaanan ng kanyang mga confidential funds, tingnan natin kung totoong tao ba mga yan. Baka alias din yan. So kung ganun, di wala tayong problema kay Inday. Di ba? Kasi ganun din naman pala yung ginagawa ng Office of the President Again, hindi natin malalaman kung tama ang paggamit ng Office of the President ng kanyang confidential funds kung hindi natin bubuksan sa taong bayan. Kaya nga open the books Okay, sasabihin ninyo, Boss Dada, hindi pwede yung confidential nga Abay, gago pala kayo Bakit kay Inday Sara, inaano ninyo? Hinahanap ninyo kung sino-sino pinagbigyan, confidential nga yan. Di ba? Pinaimbestigahan natin si Inday Sara, di sana kayo na mag-open ng investigation para sa sarili nyo. Imbestigahan nyo rin kami para maganda. Di ba? Hindi Di tulad ng ginawa umano ng Office of the Vice President. Ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates. Katulad nito, abogado ka pa man din. Meron kang sinasabi na ninakaw ng DepEd under kay Inday Sara. Ba't hindi mo i-demanda si Inday Sara? Bakit sinasabi mo dyan? Mapapatunayan mo lang na may kasalanan si Inday Sara, totoong ginawa ni Inday Sara yon kung sasabihin ng korte o ng impeachment court na talagang nandugas siya. Wala namang impeachment court. Wala din naman napatunayan yung Congress. Nag-hearing na ng Congress at feeling ng Congress meron silang sapat na ebidensya. Pero it doesn't mean na convicted na si Inday sa mga paratang nila. Of all people, dapat ikaw bilang isang abogado, Claire Castro, yung nakakaalam ng innocent until proven guilty. Nag-iimbestiga ka kay Inday Sara, nagsasabi ka kay Inday Sara na yung DepEd ganito ganyan. Ba't hindi ka kaya maglabas ng report kung paano ginamit ni Bongbong Marcos yung intel funds niya ng 2024-2025? Kini-question ni Chelo Magno si Bongbong Marcos. Ba't hindi si Chelo Magno ang anuhin mo? Ang tirahin mo. Kasi pag sinilip mo trabaho ni Chelo Magno, uuwi yan kay Bongbong Bakit? Kinaya ni Bongbong yan sa economic team ng pamahalaan hindi nila sisilipin yung mga kagaguhang ginawa ni Chelo Magno kahit di umano, may mga dinispal kong pera sa UP daw yan, di umano according to SAS. Pagka sinilip mo si Chelo at nakakita ka ng kababuyang ginawa niyan, kanino mapupunta sisi? Kay Bongbong. Kaya ang sisisihin na naman niya, si Inday. Hindi naman si Inday ang subject dito, confidential funds ni Bongbong. Para sa Youth Leadership Summit, pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. The President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At Kaya nga, National Security and Foreign Policy. Ano na ang nagawa ni Bongbong Marcos para mabawasan ang insurgency? Noong panahon ni Pangulong Duterte, ganito na lang. Ngayong panahon ni Bongbong Marcos with all his intelligence funds, dapat mas maliit. Hindi, lumaki. May namatay na naman ng sundalo. So, ibig sabihin, ay na baka nilulunok nyo lang yan yung confidential funds na yan. Ngayon, magdududa taong bayan kapag hindi nyo nilalabas. Kasi ganyan ang ginagamit nyo kay Inday Sara. Di wala naman kami pake sa mga confidential funds ninyo. Kasi karapatan nyo naman magkaroon yan. Pero kapag may sinilip kayong ibang tao, dapat ready kayo na ilabas yung sa inyo. Ang hilig-hilig mong isilipin yung confidential funds ni Inday, magkano lang yan? Wala pang 1 bilyon, 10 bilyon yung confidential funds ng amo mo. Kahit yung ginastos lang yan ng 1 bilyon yung ipakita mo. Para naman may silbi ka sa bayan. Hindi yung sisilipin mo yung kabila. Pag tinilip kayo, magagalit kayo. Katulad dyan, si Magalong. Ano sabi ni Magalong? I'm willing to work with Marcos. Kaya kong patunayan lahat ng mga aligasyon ko patungkol sa mga kontraktor sa Kongreso. Anong sabi nyo? Hindi nyo siya kailangan. Ba't ayaw nyo? Ba't ayaw nyo magsama ng magaling na mag-iimbestiga dyan sa ninyo, sa grupo ninyo? Kasi baka
lumabas yung mga pangalan nyo doon sa investigasyon. Kasi ginawa na ni Magalong yan eh. Pinaimbestigahan sa kanya yung Mama Sapano. Anong nangyari? Lumabas pangalan ni Marroas tsaka ni Pinoy. Sila may kasalanan. O anak ng Toko, anong ginawa nila kay Magalong? O hindi ba? O si Magalong kasi alam natin lahat na walang amo yan. O kapag kaya pinag-imbestiga mo kung ano yung lalabas talaga. Kahit kapalit karir niya, wala siyang pakialam. O ba't ayaw niyong tanggapin si Magalong sa grupo ninyo? O kasi may tinatago kayo, Claire Castro. Kinakailangan po ng pondo ng Pangulo ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Oo, tama. Katulad ni Bongbong, korap. Di umano. Kasi sabi ko nga, kung hindi kayang patunayan ni Bongbong sa sarili niya na hindi siya korap, magpa-imbestiga siya. Para mapatunayan kung korap ba siya o hindi. Pero sabi ko nga sa inyo, okay lang yan. Walang problema dyan sa mga confidential funds na yan. Kasi alam ko naman, bukod sa bisyo ng droga, sugal, may bisyo din yung mga nasa gobyerno na magnakaw ng pera ng taong bayan. So kung yan ang issue, at iniimbestigahan din ninyo o si VP Sara tungkol dyan, imbestigahan na rin natin yung Office of the President, imbestigahan na rin natin yung Office of the Senate, imbestigahan na rin natin yung Office of the Congress, or House of Representative, at pati Supreme Court, imbestigahan na rin natin kung may corruption dyan. Lahat imbestigahan natin. Para maganda, di ba? Hindi yung namimili lang tayo. Well, again, tama yung sinabi ni Claire Castro, may tumama rin siyang sinabi na ang confidential funds ay hindi pangit basta nagagamit ng tama. Ang problema, paano malalaman ng taong bayan na nagagamit ng tama yung confidential funds ng presidente? Wala naman tayong nakikitang resulta. Yung budget natin, dumoble yung laki noong 2025, may bagong tulay ngayon. Di ba nagbabaha pa rin ngayon? Ngayon, ganun ulit yung budget nila sa 2026. Walang akap, walang AX Walang akap at saka kung ano-ano pang mga ayuda. Pero bakit ganun pa rin yung budget? Ba't hindi natin binawasan ngayon? Ibig sabihin, sinanay na nila kayo na ganun kalaki yung budget. At nasanay din naman kayo na kahit ganun yung budget, hindi nyo hinahanap yung resulta. O kaya, ayan, nanakawan na naman nila kayo.